Dahil Martes ngayon, kailangan naman ni husband umalis ng maagang maaga doon sa Angeles, Pampanga. Dahil tumutulong nga siya sa RSL doon sa Angeles. Kaya ayan, hayaan ko lang talaga siya dahil yan naman ang kanyang kaligayahan. Gustuhin ko man sumama kasos napakaaga naman. Kailangan niya naman umalis ng 6:30. Antok-antok pa ako niyan. At ito na nga, pagkatapos niyang umalis, nag-check naman ako sa guest room kung malinis ba. Kung sa bagay, yung anak ko naman, pag nandito siya, linis siya ng linis at nagpalit na rin siya ng bedsheet. At check ko rin ang CR. Okay din naman lahat. Malinis. Ayan, kung nakikita nyo. Tidy naman siya. Pagkatapos kong i-check lahat, ito na, maglalagay na ako ng sunblock dahil lalabas na naman ako mamaya at magkukulkul na naman ako doon sa labas. Kailangan natin ng sunblock araw-araw para protection sa init. At bago ko naman gawin ang mga bagay-bagay, kailangan ko naman ayusin tong bed namin. Bago ang lahat, no? So si husband, yung isang unan nga pala, nilalapag niya yan sa sahig dahil hindi niya ginagamit. Isa lang ang gusto niyang gamitin, hindi kagaya sa akin. Kaya ayan, pabalik-balik ako both side na yan dahil wala nga akong katulong. At ito na nga, bubuksan ko na ang mga kortina para maliwanag na sa loob. Medyo tinanghali ako ng gising ngayon. Mga 9 AM na yata yan. At binuhat ko naman yung aming lamisa dyan na maliit dahil si husband, pag umihi siya, hindi siya mababangga dyan. Ay, ito na, pinatay ko na din ang ilaw. At pagkatapos niyan, kailangan kong kumain muna bago ako mag-umpisa sa aking gawain sa labas. Dahil nagugutom na nga ako dahil 9 AM na. Hindi man ako sanay kumain ng kanin sa umaga pero kakain ako ng konti. Kahit konti lang at least mayroong laman ang tiyan. Kaya ito, i-ready ko na at i-check ko kung mayroong pang gulay na natira dyan sa fridge na yan. Ayan, may nakita pa nga akong konti. At aking iulam yan at saka ang ulam ko ay isda na ginataan. So pagkatapos ng lahat, iinitin ko naman sa microwave dahil nga malamig siya. At ayan, ready na nga ang aking pagkain. Nandyan na sa lamesa. Kain na tayo mga kainday. Sarap naman ang aking kain. Inom muna ako ng tubig bago ako kakain. Yan ang aking ginagawa araw-araw. Tubig muna bago lapang. Ayan, alam mo, gusto ko talaga pag kumakain ako, ay talagang nakakamay ako kasi yan, satisfied ako pag nakakamay ako. Ayaw ko talaga ng nakakutsara at tinidor. Maliban na lang kung kakain kami sa restaurant. Pero pag sa bahay lang, alam yan ni husband talagang lagi akong nakakamay. Kahit anong ulam pa yan. Basta gusto ko kamay. Bakit ba, diba? Diyan naman ako komportable, charot. Ayan, kain na. At pagkatapos kong kumain, kailangan ko naman buksan itong pintuan namin sa back door. Sa back area. Dahil pakakainin ko na yung aking mga alaga. So, kailangan kong buksan yung dalawang pinto para makapasok naman yung hangin. Para yung hangin sa labas ay makapasok sa loob ng bahay. Fresh. Ayan, binuhat ko na nga yung kaldero para sa mga aso. Dahil kailangan nila ng sabaw sa kanilang pagkain. Naglaga kasi ako ng giniling na beef. Ayan na nga, ready na ang kanilang mga dugpod. Nilagyan ko na ng sabaw ang bawat isang pagkain nila para maubos nila yan. Kailangan may masarap tayong ilalagay. Ayan, at nalagyan ko na nga sila. At ngayon naman, ang giniling naman. Nilalagyan ko sila ng kunti-kunting giniling para ilamas ko sa kanilang dog food. Dahil nga minsan, siguro nagsasawa na din sila sa kanilang pagkain dahil hindi nila inuubos. Kaya ang ginawa namin ni husband, gumawa kami ng paraan para maubos nila ang pagkain nila. Ayan na nga, naglalaga ako ng giniling. Minsan nilagang manok, minsan nilagang baka. So, napaka-social talaga ng aming mga alaga. Ayan, ready na nga. Ayan, at binigay ko na sa kanila. Nakaabang pa talaga sila. Alam na nila, pag binibigay mo na yung mga pagkain, nandyan na sila, nakaabang sa'yo. Gutom na siguro itong mga alaga namin. Kasi nga 9 AM na ako. Usually, mga 7 AM, pinapakain na namin dahil nga wala si husband, ako lang mag-isa.
At si Makmak naman tulog pa kasi maagang maaga din siya gumising kanina. Hinatid yung aking apo sa school. Kaya bumalik siya uli pagtulog. Kaya ako na lang ang nag-asikaso. Pero kaya ko naman, kiring-kiri naman yan ni Inday Grace. Charot. Ayan na nga, kailangan kong umupo dyan para gabayan sila. Dahil palipat-lipat sila ng kain kahit may kanya-kanya naman silang mga plato. Ay, naku, ang aking mga alaga talaga. Parang company din natin yan sila. Nakakatuwa din sa araw-araw. Kahit pag wala kang kausap, sila yung kakausapin mo. Dahil nakakaintindi naman sila. Kaya, ayan, salita ako ng salita dyan. Hinayaan ko na sila. Kumain na sila lang kasi pagbantayan mo sila, walang mangyayari. Ayan yung area na yan na gagawin ko ngayong araw na ito. Diyan ako magbubungkal. Ititrim ko yung edge na yan, papunta doon sa dulo. Hanggang maghapon naman ako dyan. Hindi naman maghapon. Siguro pag natapos ko na yan, ayan, titigil na ako. Basta lang may magawa ako sa araw-araw. Hindi yung wala na. Happy na ako pag may magawa ako sa araw-araw. Hindi ko naman siya binibigla kasi sa lawak ng lupa namin. Kaya paunti-unti lang. Nakita nyo naman nung kahapon yung kabila naman ang ginawa ko. So ngayon, ito naman ang gagawin ko. Kasi gusto ko talaga tidy yung grass na nakalinya dyan sa dahil ang mga grass ay nandyan na sa mga simento, gumagapang na sila ng todo, kaya kailangan ko talagang bungkalin yan at itrim sila ng maayos para pag nagpag-grass cutter ako, dire-diretso na lang ang pag-grass cutter ni Kuya.